Op, ayun na nga, ayun na nga, ayun na nga, ayun na nga. Ito na naman ang yung lingkod, mga kaurag. Itong yung lingkod si Kaurag at nagbabalik na naman po. At mayroon lang tayong ichichika at isisingit sa ating YouTube channel. At talagang ano to, usap-usapan to dito sa Canada, mga kaurag. At ito yung trending na trending sa YouTube man o sa FB tungkol po sa pagbabago ng rules ng Canada sa mga student at sa mga visitor dito sa Canada. Unahin po natin yung visitor dito sa Canada, mga kaurag. Pag tourist visa ka, mga kaurag, dati pwede kang magtrabaho, pwede kang makakuha ng working permit, kahit saan pwede kang magtrabaho, may open permit ka pag kahit working, kahit tourist visa ka, mga kaurag. Dati yun. Ngayon, mga kaurag, binago nila. Hindi na pwede ng tourist visa, no work permit. Hindi na pwede magtrabaho ang mga tourist. Pumunta ka ng Canada para mamasyal, hindi para magtrabaho. Binago na ng Canada yan, mga kaurag. At kaka-effective lang ngayong August. Kaya yung mga bagong dating na nag-tourist dito at nangangarap magkatrabaho, yun, sad to say, mga kaurag, talagang wala na, putol na yun. Hindi na pwede magtrabaho at tourist, mga kaurag. Nakakalungkot man kasi yun nga, marami nasagasaan, maraming naapektuhan sa batas na yun, pero talagang wala tayong magagawa. Batas ng Canada yan, mga kaurag. At blessing din yan sa amin, mga kaurag, dahil yung anak namin, mga kaurag, na dalawa, in-apply namin ng tourist yun, mga kaurag, para makapag-tour dito. At sabihin, pagka tumagal-tagal, baka makakuha ng working permit, makapagtrabaho, pero hindi sila, mga kaurag, na-approve. Hindi sila naka-approve. Hindi na-approve yung dalawang anak ko. Siguro niloob talaga ng Panginoon yung mga kaurag na wag muna ang pangkarating sila rito, dahil wala, magbabago rin pala talaga ang batas, ang rules ng Canada, at maapektuhan yung dalawang anak ko na ganun magtutur dito, at mapapauwi rin ng di ba, madudublihan kami ng gastos. Kaya talagang blessing din sa amin pangyayari na to. Talagang niloob lang talaga ng Panginoon, tawag na sila makapunta kasi talagang babaguhin pala ng Canada yung rules nila about sa tourist visa. Hindi sila talaga makakapagtrabaho. Yan, pumunta naman tayo, mga kaurag, sa mga student. Ito ang madugo ngayon, mga kaurag. Yung mga student na nakapasok na at dito na sa Canada at nag-aaral na, pero yung kurso nila, mga kaurag, ay vocational. May hirapan silang makakuha ng mga kaurag. Kasi may iba naman, mga kaurag, yan nagtatrabaho na yan eh. Pagpasok pa lang nila sa Canada, may working permit na yan, mga kaurag, yung mga student na yan. Kaya pwede silang makapagtrabaho ng 20 hours o 24 hours, mga kaurag. Pwede silang magtrabaho kahit saan makahanap. Pero low wages na, mga kaurag, mababa lang sahod. Pero pwede silang magtrabaho. Pero ngayon, mga kaurag, ang problema, may hirapan silang maka-apply ng 4PR, mga kaurag. Kasi may working permit na sila. May hirapan silang mag-renew sa working permit nila at nang makapag-apply ng PR kung vocational lang yung kinuha nila. Kasi yung mga nakapasok dito sa Canada na nag-aral ng masteral or talagang mga doctorate, yan ang madaling makakuha ngayon, mga kaurag. Yan, madaling makakuha yan ng visa, working visa o PR application, mga kaurag. Kaya nakakapanglumo kasi, mga kaurag, kasi yung mga, kung sino ba yung mga legal na pumapasok dito sa Canada at gumagastos para makapasok sa Canada, yung nasagasaan, mga kaurag, yun ang nakakalungkot eh. Yun ang nasagasaan sa bagong rules. Samantalang ang daming mga pumasok ng refugee dyan na kinuha nila basta nila nakapasok. Ngayon kasama pa sa taxes ng mga legal na gaya namin na nagtatrabaho dito. Nakakaltasan kami ng masyadong malaki ng tax kasi dahil pansuporta sa mga, alam mo na, sa mga pumasok na ganyan, mga kaurag.
nakakalungkot, wag na natin ano yun, ang madugo lang talaga mga kaurag, yung lalo na yung mga student na gumastos ng napakalaki, tapos vocational ng kanilang course, may hirapan sila makakuha mga kaurag ng PR sa Canada. Baka ang mangyari mga kaurag, hindi nila ma-renew ang kanilang working permit dito sa Canada. Baka mapauwi pa sila. Yun ang nakakalungkot doon mga kaurag. Sobrang nakakalungkot. At bakit ganun, di ba? Pero wala tayong magagawa dahil yun talaga ang nilabas na rules ngayon ng Canada. Yun ang batas nila ngayon. Nagbago kasi sobra talagang dumami mga kaurag. Hindi naman sana nilimitahan na lang nila yung pagpasok ng mga refugee o mga kung mga basta nalang nakakapasok na sa Canada. Di ba mga kaurag, yun lang dapat ang tinutukan nila, hindi yung mga pumasok ng ganyan kagaya ng mga student na lalaki ng binayad niya mga kaurag, milyon bago makarating yan dito sa Canada. Pero ganyan na nangyari, biglang nagbago ang rules. Kailangan makahanap sila ng pathway na aangkop sa kanilang na tinapos, o para makakakuha sila ng working visa o ma-approve sila sa PR. Madiskarte naman, kumbaga sa Pilipino mga kaurag, madiskarte ang Pilipino. Kaya yung iba dyan, yung diskarte na yan, gumagawa na ng paraan niya kung paano tuloy-tuloy ang kanilang pangarap dito sa Canada mga kaurag. Hindi yan susuko, lalo na mga Pilipino, hindi yan susuko. Pero yung mga kaurag, yung mga masasagasaan ng bagong rules ng Canada about tourist visa and student, nakakalungkot mga kaurag. Talagang hindi man natin gusto talaga yan, pero talagang tinamaan yung mga yun. Ito mga kaurag, ipapanood akong video sa inyo para malinawan nyo na mismo, malinawan nyo ng gusto yung aking mga sinasabi, kung talagang ito about isang news na napanood ko rin kanina sa YouTube din. At yung mga hindi nakapanood, gusto ko lang i-share sa inyo yung bagong batas ng Canada about student na in-announce nila. Galing to mga kaurag, news to ng siguro Pilipinas, kasi Pilipino. Napanood ko sa inyo yung mga kaurag. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa mga kaurag, yung mga lalo na mga student na mga nakapasok na rito, na tuloy-tuloy lang kung ano naman yung kurso ninyo, mahahanapan nyo pa ng pathway yan para magpanatili kayo dito sa Canada. Tuloy-tuloy lang mga kaurag, tuloy-tuloy lang ang pag-aaral. At yung ninyo sa inyong pagsuporta nyo sa inyong sarili, tuloy-tuloy lang. May trabaho kayo, tuloy-tuloy lang mga kaurag, kasi base na rin yan sa kinuha yung kurso, at kung ano yung kurso nyo pinapasok nyo, malaking malaking advantage na yan mga kaurag. Bawal kayong basta mga kaurag, panoorin nyo na lang itong aking video. At hindi ko masyadong madetalye kasi mga kaurag, hindi naman ako magaling sa mga ganyan. Nakikibalita lang tayo, pero gusto ko lang i-share talaga itong aking napanood na video sa inyo. Panoorin natin mga kaurag, at yung mga gustong maunawaan na hindi naiintindihan yung nangyayari dito sa Canada, yan, at may mga kamag-anak kayo na sa Canada, panoorin nyo to, at para maintindihan ninyo, at huwag kayong masyadong magpanik. Okay. Kinakasang protesta sa Canada sa harap nga po ng posibilidad na mapadeport mula sa Canada yung mahigit 70,000 na mga international graduates. Yan po ay sa harap na din ng bagong immigration policy sa Canada, at kabilang po dyan ang pagtatakda ng limitasyon sa pagkakaloob ng study permit. At dahil po dyan, nanganganib din po na mapadeport yung mga international student na nakagraduate na kapag natapos po
sa taong ito yung validity ng kanilang work permit. Inanunsyo rin po ng federal government ng Canada yung paghigpit sa temporary foreign worker program kung saan bibigyang prioridad po sa hiring process ang mga Canadian workers. Ang target po ng Canada ay mapababa ang temporary resident population ng Canada sa 5% ng kanilang kabuang populasyon sa loob po ng 3 taon. Currently po kasi, ang antas na yan itong Abril ay nasa 6.8%. At kaugnay ng mga paghihigpit na ito na ipatutupad o ipinatutupad ng Canada, gayon din po ng Australia. Nag-announce na rin po ang Australia na sila po ay maghihigpit pagdating po sa mga international, sa pagtanggap sa mga international student. Ay nasa linya na po ng ating komunikasyon si Undersecretary Eduardo Jose de Vega ng Department of Foreign Affairs. Maganda umaga po, Yusek. Yes po, Yusek. Yes, good morning po. Naku, salamat po sa pagpapaunlak ng panayam dito po sa aming programang Usapang Tol. Oho. Ayun, Yusek, itong bagong polisiya ng Canada and Australia, gaano ba karami yung mga Pilipino ang maapektuhan? Ilan po bang mga Pilipino ang meron po tayo sa Canada? Yung statistics ko po na available right now sa Canada, no? Basehan sa numero ng study permits na in-issue ayon sa ating tanggapan o bahada sa Ottawa, sa Canada, no? There were 25,245 permits issued sa 2022 plus 33,820 issued in 2023. The 2-year validity. So, estimate roughly 50,000 to 55,000 Filipino students, no? So tayo pangatlo na maraming resource ng China, India, China number 1 and 2, tapos Filipinos. We're 5% of all international students, no? So, doon ba yun? Kasi sa dating batas ng Canada, ang mga estudyante pwedeng magtrabaho doon ng 20 hours a week. Tapos pati mga asawa nila, pwedeng dalhin, tapos merong work permit. Tapos pagtapos nila tapos ng kanilang studies, sila mag-apply, no, ng postgraduate work permit. Hindi iba na ngayon ang Canada kasi nahilig nila ang kanilang number of permits to gusto na 360,000 lang. Dati na 500,000 ang issue nila ng permits abroad. Ngayon 360, kaya mabawasan talaga nila. Sir, itong 55,000 Filipino students na enrolled dyan sa na programa po ng Canada, kabilang po sila, we expect sa mga maapektuhan ng bagong policy po? Hindi pa, kung nandun na kayo, hindi na kayo dito-report. Tapos na yan, meron na kayo Ang kaibahan lang, ganito po. First of all, hindi sila mga usually college students, Ang average age sila, mga 31 years, no? May edad na. Sino mo to? Nag-aaral sila sa vocational, hindi sa universities, konti lang kumukuha ng mga AP, ganyan, yung 4-year college course, pala yung vocational to, yung nag-aaral na mga Filipino students sa Canada, parang paraan to para magkaroon ng trabaho, no? Parang ginawang siya, tulay. Para, kasi pati pamilya, kasama Yung mga yung mga nandun, hindi sila papauwi, nandun However, pag-graduate, hindi na automatic na makaka-apply ng work permit. Kasi dati, ang bibigyan na lang ng work permit yung nagtapos ng tunay na masteral o doctorate. Pero yung mga vocational, hindi na bibigyan ng work permit. So, mas mahirapan ang maiwan doon. Tinuyan na lang. Wala pang nilireport. Wala silang nilireport na Filipino student. Ang sila kabahala lang nila. Okay, nag-aaral ako dito. Pagtapos, hindi pala makakatrabaho dito kasi vocational lang yung ginagayan ko. So, yun ang issue. At ginagawa ng ating embassy ngayon, nagkakaroon ng information sessions sa mga estudyante para turuan sila about the educational system ng Canada, kung anong pwedeng available. Meron pang paraan siguro kung paano magtrabaho doon, pero hindi na yung normal
work permit na, almost automatic na. Kasi yung mga international students, dito sa Canada, pag uwi, kung pinabalik, karamihan talaga naiiwan doon para magtrabaho. Okay. Kaya rin ginawa ito ng Canada, ayun, maling mapaliwanag ito. Mas Sige. dati, ipokresa sila na malihina kami ito population, maliit yung workforce. Kaya ginawa nila, okay, gawin natin through students. Nangyari na. Ngayon, gusto nila bawasan na. Baka nasobrahan sila. Sa palagay ng kanilang mga local governments o mga population, may problema siguro sa housing o sa ganyan, bawasan nila yung number. No? So, karamihan po ng mga international students nasa Ontario, nasa British Columbia, Vancouver, no? Meron Quebec, Alberta, Manitoba. Karamihan sa atin, yes, may area ng mga Toronto, sa Vancouver, may mga main population areas ng Canada. Pero yun nais kong bigyan ng itong assurance, hindi yung biglang nag-deport sila ng tao, ang maapektado, future students, magkukunti na. At saka, kahit na pumunta ka doon, hindi na ka makatrabaho. Maliban po ang inaaral mo doon ay masterals or PhD. Hindi yung sakop ng pag-higpit, yung masters and PhD. Yes, meron karamihan ng mga Pilipino doon, nag-aaral ng, meron nagpa-masters sa PhD, pero karamihan yung vocational, yung meron din dito, no? Yung 1-year course, gano'n. Kasi, yun nga, pati yung mga estudyante nakakatrabaho. Yes. Ng 20 hours a day. Yung pandemic pa, mas marami pa. Pero ngayon, babawasan ngayon. Yun ang issue. So, pinapangako ng ating mahada sa Ottawa, sa kanyang konsulado, meron din sa Vancouver, meron sa Calgary, meron sa Toronto. Kung kailangan nila ng assistance, kaya financial assistance yan, repatriation, kaya wala na pala silang pigtig, ito dapat meron, no? Makatulong kami dyan, makatulong, no? Pero yung pilitin yung Canada na palitan yung mata sila, ay di na magawa. Maaaring makipag-usap tayo with other countries siguro para may cooperation, pero nasa Canada po yan, yan ang estudyante yung kapipit. Correct. Agree po ang Yusek. So ito pong around 55,000 ng mga Filipino students. Karamihan po dito ay mga vocational. At dahil pag sila ay nakagraduate na, naghihipit na rin po sa pagkuha ng mga temporary foreign workers. So, there will come a time na sila po talaga iuwi ng Pilipinas. Doon po papasok ang DFA para po sila ay matulungan kung kailangan po nila ng assistance. Ito po, ganito po. Hindi maganda sabihin ito, live on air, pero alam naman natin ang pagkuhanan. Mga kababayan natin, mga kahalap ng palatyan, alam mo na. Alam mo na, yung pag naiwan kahit walang visa, maghahanap din ng paraan na makatrabaho doon kahit walang permit. Basta nandiyan lang mahaba, sa ibang tanggapan natin, meron din tayo migrant workers offices doon, no? In case talagang wala na, at kailangan umuwi, tapos wala silang pera-pera, kailangan tulungan sila dyan. Yun ang issue na conversion sa bahala. Dati, alam nila na pag-graduate, almost sure. May trabaho sila. Ngayon, bawal na. Yun, siyempre, kuya, nag-aaral ka, kararating mo lang. Ang course mo, 1 year or 2 years. Tapos wala ka palang ginabukasan sa Canada. Parang isipin mo, parang sayang yung ko rito, sayang yung punta ko rito, sayang sadya ko rito. So, wag muna. So, meron pa ito. Yusek Eduardo de Vega, ayan, ibalik lang natin yung linya ng kanyang komunikasyon. Kanya ipinapaliwanag, gano'n na nakahanda naman ang embahada ng Canada na tumulong in case po na kailangan ng assistance ng ating mga kababayan doon na kailangan na po umuwi pagka natapos na yung kanilang pag-aaral po doon sa Canada. Ang particular po na apektado rito ay yung mga international students na kumuha po ng vocational courses. Yung mga Masters and PhD program ay hindi po kasama dyan sa paghipit na yan ng Canada. Kasi po, nakaharap po kasi ngayon ang Canada sa housing crisis Ang taas po ng Pero tama rin. Salamat sa dito. IC kasi. Mga konti may mga unscrupulous agents yan. Yun nga ho. Sabihin nila, go apply for work in Canada through study program. Wala na yun. Wala na ngayon yan sa Canada. Alright. Ngayon, maaari ba may mga pangit ako sa Australia?
Yes po, go ahead sir. Yan po ang susunod ko naman itatanong po ng Australia po. Magkakaroon tayo ng programa sa Australia for the future. Ayun na, base sa ating napanood na video. Ayun na nga, sabi diba? Yan, may mga ano yan, hindi naman lahat na masasagasaan. Kaya mapalad pa rin yung mga pumasok na hindi sila vocational o gano'n, diba? Mapalad pa rin sila mga kaurang. At tuloy-tuloy ang kanilang pagpasok dito sa Canada at baka makapag-apply pa sila ng kanilang yung balita na yung mga kaurag tungkol dito sa Canada at Australia. Ganyan din nangyayari pala dito sa Australia. Pero dito tayo focus sa Canada kasi dito tayo talaga sa Canada. Yun mga kaurag, at ito na lang ang ating munting video para sa mga visitor visa at mga student visa dito sa Canada. Yan na sila ang tinamaan ng bagong rules na nilabas ng Canada. Nag-effective yan ngayong August mga kaurag, at yun na nga, tuloy-tuloy lang, laban lang mga kaurag. Puso Pilipino talaga, may puso yan, may diskarte yan, nagawa yan ng paraan kung paano matuloy-tuloy ang kanilang mga pangarap dito sa Canada. Ito ay yung lingkod mga kaurag. Maraming salamat at Diyos mabalot sa ito, boss. Salamat po.